Sumisigaw kahit di naririnig. Iisahan mo pa ako? Ngayon sabihin mo sa akin, anong binabala mo, ha? Tigil mo na yung pagpapanggap mo! Hindi ikaw si Margaret. Ikaw talaga si Odessa! Si Margaret, si Odessa iisa. Kailangan malaman to ni na Evelyn at Larry. Diyos ko, sana nga si Ana yung tinutungkoy nila. Dinggin niyo naman po yung matagal ko nang ipinagdarasal sa inyo. Ibalik niyo na ho sa amin si Ana. Sa mga magulang ko, ingatan niyo po sila. Hindi man po kami magkakasama. Pero alam ko po na darating ang panahon na magkakasama rin kami. Sa mga taong nakakaalam mo, sino talaga ako, gawin niyo po silang instrumento para mabigyang linaw ko po ang nakaraan ko. Pagtingin sa'kin totoo, hindi ko man may pahayag. Sa puso ko alam na ikaw. Why do you look so pale? Masyadong attensyonada eh. By the way, I can't help but notice. Nawawala yung sa mahigaw. Sumisigaw kahit di naririnig. Umaasa. Pasensya na mo, tatagalan. Hindi pa po siya ganong sanay sa tao, pero na-explain ko na po sa kanya yung concern ninyo. Kay nandito na may liwanag sa dilim. Dahil sa'yo ako'y maghihintay. Michelle, sandali lang. Michelle, sandali lang. Naalala mo ba kami? Hindi ko po kayo kilala, pero tulungan niyo po ako. Tatay ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko po. Kilala mo yung mga magulang mo, tsaka meron ka mga kapatid. Wala na po sila. Pero may mga lalaki pong pumasok sa bahay. May mga baril po sila. Ang tatay ko, ang nanay ko, pinatay nila. Ang ate ko, ang kuya ko, kinuha ko nila. Yan po yung lagi niya sinasabi sa amin. At kahit na sino mga nakakaharap niya. Kaya po, malinaw na sa amin na biktima po yung pamilya niya sa isang malagim na krimen. Sige po, ihatid ko po muna siya sa kwarto niya. Hindi siya si Ana. Evelyn, sandali. Hayaan mo muna ako, Larry, please. Alam ko wala akong karapatan sa'yo. Matagal mo pinutol ugnayan natin bilang mag-asawa. Pero hayaan mo damayan kita dito. Ang sakit-sakit kasi. Di lagi na lang ako umaasa sa wala. Lagi kasi ako umaasa sa wala eh. Ana. Glenda? Evelyn, buti sumagot ka na. May kailangan ka malaman. Hello, Glenda? Malas mo. Hindi ka nag-iingat. Hindi mo ako matatakot. Kilala na kita. Odessa. Alam mo ba kung ano ginawa ko sa huling taong tumawag sa akin sa pangalan yan? Hindi mo ako mapipigilan. Malalaman nila Larry at Evelyn. Sino ka? Demonyo ka. Siguro nga. At ako maghahatid sa'yo sa impyerno.
sinasabi, tapos bigla na lang nawala eh. Tatawagan ko. Hindi ko na nakontak. Baka nalobat. Parang importante yung sasabihin niya eh. May parang ibang urgency dun sa boses niya. Kung importante naman yun, tatawag ulit sa'yo yun. Masyado isipin yan. Paano na ngayon, Angela? May naaalala ka pa ba kung saan pwede natin puntahan yung mga magulang mo? Hindi ko pa alam, Elmo. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ako susuko sa paghahanap sa kanila kasi kakasimula ko pa lang naman eh. Kaya ko to. Sige, Angela. Ikukunin lang ako sa sasakyan, ha? Elmo? Babalik ako agad. Angela? Angela? Nari, salamat ha. Kahit na sinungitan kita kanina, hindi mo pa rin ako iniwan. Iba rin kasi yung may nakasama ko sa paghahanap kay Ana. Kahit na walang pinuntahan yung paghahanap natin. Hindi totoo yan. May maganda nangyari naman ngayong araw na ito eh. Ito yung nagkasundo tayo. At hindi pa naman tapos yung paghahanap natin kay Ana eh. Yung taong tumawag sa'yo, sana tumawag ulit yun para malaman natin kung totoo talaga yung sinasabi niya. Huwag ka mag-alala, i-report ko kaagad yun. Kung gusto mo, sasamahan kita. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung kailangan mo ng tulong ko, andito lang ako, ah. Salamat. Pero hindi na kailangan, Calvin, kasi marami namang tumutulong sa akin. Nakalungkot lang. Ibang-iba na tayo ngayon kaysa dati. Hindi na. Sobra-sobra na nga yung oras na naibigay mo ngayong araw na to eh. Tsaka alam ko namang marami kang ginagawa. Nakwento kasi sa akin ni Glenda na minamadali niya na daw yung kasal niya ni Margaret. Sige ba, balitaan mo na lang ako. Sige. Evelyn, Angela, gusto ko lang malaman mo, ah. Kahit galit ka sa akin, nandito ako para tumulong sa'yo. And I sincerely wish na mahanap mo na yung magulang mo. Na mabuo mo na yung sarili mo. Kasi Angela, alam ko importante sa'yo yun eh. Well, kahit kanino naman, importante ang pamilya. Sa akin din, ganun din naman. salamat at hinayaan mo akong damayan ka. Salamat din. Alam ko. Yun nga yung pinili mong gawin noon, di ba? Ang buuin ang pamilya niyo sana ni Claire. No, Angela, that's not what I mean. Ibig sabihin, sina mommy, sina daddy. Alam ko rin, Calvin. Kaya nga sila yung sinunod mo noon, di ba? Excuse me, I have to go. Marami pa akong gagawin. Yakay, bubuking mo pa ako? Pwes, pasensyahan tayo. Dahil di mo na makikita ulit ang pamilya mo.
mo ako mapipigilan. Malalaman nila Larry at Evelyn. Sino ka? Odessa. Mabuti naman nagkaayos na kayo ni Larry. Akala ko pala magagalit ka sa akin. Tinawagan ko siya. Muntik na. Pero, tama ka, ate. Siya pa rin ang tatay mo. Tsaka kanina, kahit sa kabila ng mga nangyari, naramdaman ko na may pagpapahalaga pa rin siya kay Ana. Siyempre naman, tatay yun eh. So, ibig kong sabihin ngayon, since nagkaayos na kayo, napatawad mo na si Larry. Siguro. Alam mo kasi kanina, nung naghiwalay kami, that was the first time, after how many years na nagkaan yung loob ko. Kanina lang kasi kami nagkasama uli ng hindi kami nag-away, hindi kami nagsumbatan. Eh, kaya lang, huli na. What do you mean, huli na? Kasi, kung noon pa kayo nagkaayos, eh di sana hindi kayo nagpaanal. Ngayon namang ayos na kayo, ang problema, engaged naman na siya. Pero huwag kang mag-alala. Pwede ka pa maghabol. Di pa naman kasal. Sira ka talaga, ate. Totoo naman. Ka ba? Alam mo, sa totoo lang, akala ko malabong mangyari to eh. Mula nung nawala si Ana, nagbago ng lahat eh. Siya ang dahilan kung ba't kayo nagkasira. Siya yung dahilan kung ba't kayo nagkaayos ngayon. Parang galing rin, ano? Masaya ako at nagkaayos na rin kami. Pero ang tanong dyan, bro, kung yung fiancé mo, magiging masaya ba? Baka na magselos lang yun. Eh, alam naman niya naging parte ng buhay ko sa Evelyn. Kahit hiwalay kami, meron kami pinagsamahan. May anak kami. Maintindihan niya yun. Sir, excuse me po. Ito na po pala yung pinagawa niyo. Thank you. Sir, kanyang umaga po pala may naghahanap po sa inyo. Sino daw? Di po sinabi pangalan. Matandang babae po. Basta hinahanap po kayo pero nawala na lang din po eh. Salamat. Thank you. Swan? Okay. Calvin, please give this to your mom. Peg yan sa cake ni na Margaret. Sige po. Sige. Kotse to ni Mami, ah. Bakit nandito pa to? Hindi ko naman siya nakita. Sobrang kanina pa natapos yung meeting namin eh. Ninong, napansin mo ba si Mami? Hindi ko siya nakita eh. Pero tumawag daw siya sa ninang ko kanina eh. Baka naman lumabas sila.
Pero sandali. Kotse ng mami mo to, di ba? Yun nga, Ninong eh. Ba't nandito? Pwede ba? May bagay kayo eh. See? Hello? Daddy? Hello, Evelyn? Kasama mo ba si Glenda? Hindi, bakit? Di pa siya umuwi? Hindi kasi nandito yung sasakyan niya eh. Hindi ka ba niya tinawagan kanina? O hindi ba kayo nag-usap? Hindi eh. Tinatawagan ko yung telepono niya pero unattended. Ay, hindi ko alam. Susubukan ko ulit siyang tawagan. Larry, balitaan mo ako, ha? Ganun ba? O, sige. Salamat. Hindi daw sila magkasama eh. Saan po kaya siya nagpunta? Baka naman nandito pa siya. Hanapin na lang muna natin. Sige. Baka naman nag-away lang sila ni Francis at saka nagpapalamig. Kaya lang, bakit naman hindi tayo isinama? Hindi ko alam, ate. Siya lang ang makakasagot ng tanong na yan. Diyos ko, wala na akong ibang malalapitan kundi kayo. Tulungan niyo ako makaligtas. Salamat. Salamat, Diyos ko. Huwag kang magkakamali magsumbong. Dahil anak mong babalikan ko and I swear you will regret it. Magandang gabi po. Pro inspection lang po, miss. Paano tong kasama, miss? Masama ako kasi yung pagkakahulog eh. Kaya namamadali ako kung dalhin siya sa ospital. Magkaibigan ba kayo, miss? Glenda, naintindihan mo pa ba kami? Boss, kailangan ko nang dalhin sa ospital. Miss, magkaibigan ba talaga kayo? Sige na, mag-ingat kayo. Bok! Paraanin nyo na to, emergency! Very good, girl. Salamat ho. Wala talaga, Calvin eh. Ha? Nasaan si Mami? Baka naman nasa bahay niyo na o sa cafe. Ninong iniwan niya yung sasakyan niya rito eh. Huwag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. Hanapin muna natin. Babe. Nakuwento sa akin ni Mami. Nawawala daw si Tita Glenda. Sir, sabi ko po bawal siya eh. Okay lang. Claire, hindi pa tayo sigurado kung nawawala si Glenda. Hanapin muna ni Calvin. Huwag ka mag-alala, nandito na ako. Sasamahan kita, ha? Masensya na, nag-overtime kasi ako sa trabaho eh. Tulong! Sino nandyan? Mayroon akong dalang bagong mga kasama dito. Sino siya? Bakit mo siya dinala dito? Bakit mo siya dito ikukulong? Manahimik ka, ha? Kung ayaw mo ako magpapatahimik sa'yo. Gusto mo yon?
Ba't hindi naman po nagpaparamdam si Ma'am Glenda kay Calvin? Mahirap po sa pakiramdam yung may hinahanap ka. Yan din na nararamdaman namin ni Evelyn sa paghahanap sa anak namin. Kanina nga, muntik na namin makita yung anak namin. Ano? Magkasama kayo ni Evelyn? Hindi kayong kumuha ng impormasyon tungkol sa may-ari ng number na yan. Basta makakuha kayo ng court order. Wala ho bang paraan na yung mas madali, tsaka ho yung mas mabilis? Ang totoo po niyan, pwede natin daanin sa backdoor. Pero bawal po ito at piligan niyo. Bakit parang takot na takot si Mami? Yan ang huling video na meron tayo ni Glenda. May bago tayo kapit na camera, di ba? Doon sa may pathway. Ma'am Margaret, ikaw to ah.